Electronic Driver's License or EDL. Ano ba ang Electronic Driver's License or EDL? Ano ang pinagkaiba ng Electronic Driver's License sa Driver's License Card? Pwede ba natin gamitin ang Electronic Driver's License bilang alternatibo habang nasa biyahe tayo kahit hindi natin dala ang ating physical na lisensya o ang ating Driver's License Card? Maaari bang ipakita ang Electronic Driver's License sa oras ng pagkahuli? Ano ang mangyayari kung hindi natin may pakita ang Electronic Driver's License at physical na lisensya sa oras ng pagkahuli? Lahat yan at mga iba pang mga katanungan, sasagutin po natin sa video ito. Electronic Driver's License or EDL. Ano ba ito? Ano ba ang ibig sabihin? Sa video ito, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ating Electronic Driver's License. Alam kong marami pa rin sa atin ang hindi pa nakakaalam o alam na natin pero kulang pa at marami pa rin tayong katanungan tungkol dito sa Electronic Driver's License. Kaya yan po ang isa-isahin natin na pag-usapan. Unang tanong, ano ba ang Electronic Driver's License or EDL? Ayon po sa LTO, ang Electronic Driver's License o EDL ay isang electronic na version ng driver's license natin na inisyo at nakalagay sa isang secure na digital format na maaaring itago, tignan at i-access gamit ang electronic na device. Ito ay magsisilbing alternatibo sa physical na license card at maaari itong ma-access sa LTMS portal. Ang EDL ay electronic na version ng ating driver's license card na inisyo at nakalagay sa isang digital na format. Yun nga, digital na format na sabi niya dito ay yung ating LTMS portal account doon po sa online na pwede natin itago, tignan at i-access gamit ang ating mga electronic na device. Pwedeng cellular phone, laptop o computer. Basta meron tayong internet connection, ma-access po natin yon. Yung sabi niya dyan na magsisilbing alternatibo, bibigyang linaw natin mamaya sa pangatlong tanong kasi yan ang pangatlong tanong natin. Maaari natin itong ma-access through LTMS portal account. Yun yung sabi ko kanina. Kaya dapat lang na meron na tayong LTMS portal account. Pangalawang tanong, ano ang pinagkaiba ng Electronic Driver's License o EDL sa physical na lisensya o driver's license card? Ayon po sa LTO, ang mga EDL holder ay may kaparehong pribilehyo at responsibilidad na katumbas ng mga may hawak ng physical na lisensya sa pagmamaneho. Sila rin ay sasailalim sa parehong mga alituntunin at regulasyon, mga pagpataw ng mga multa at parusa bilang mga may hawak ng physical na driver's license. Pareho lang ang mga pribilehyo, responsibilidad, patakaran sa trapiko at multa ng EDL at physical na lisensya. Ito rin ay ginagamit bilang valid authority at pagkakakilanlan para sa pagmamaneho ng may mga limitasyon. Mananatiling pangunahing autorisasyon para sa pagmamaneho ng sasakyan ang physical na lisensya, maging ito ay non-professional o professional driver's license. Pareho lang po ang pribilehyo at responsibilidad kapag holder ka ng EDL at driver's license card o physical na lisensya. Wala pong pinagkaiba doon. Sasailalim po tayo sa mga parehong alituntunin at regulasyon, mga pagpataw ng mga multa, parusa, patakaran sa trapiko at pwede natin itong gamitin bilang valid authority at pagkakakilanlan para sa pagmamaneho na may limitasyon. Pero sabi niya po dyan na pangunahing autorisasyon pa rin po yung ating physical na lisensya sa pagmamaneho. Yun nga po yun, alternatibo lang po yung ating electronic driver's license. Pangatlong tanong, pwede ba natin gamitin ang electronic driver's license bilang alternatibo habang nasa biyahe tayo kahit hindi natin dala ang ating physical na lisensya o ang ating driver's license card? Ayon po sa LTO, magsisilbing alternatibo ng physical na lisensya ang EDL sakaling hindi natin dala ang physical na driver's license. Maaaring tanggapin ng law enforcement agent ang EDL bilang pagkakakinanlan ng mga may-ari ng lisensya. Ayun, ang linaw sabi niya dyan, magsisilbing alternatibo ng physical na lisensya ang EDL o Electronic Driver's License kung sakaling hindi natin dala ang physical na driver's license. Sabi niya dyan,
Maaaring tanggapin ng law enforcement agent ang EDL bilang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng lisensya. Ibig sabihin, nakadepende po sa law enforcement agent kung tatanggapin niya ang EDL. Kasi ang word o term na ginamit dyan ay maaaring tanggapin. So, ibig sabihin yan, pwedeng tanggapin at pwede rin hindi tanggapin ng law enforcement agent, di ba? Correct me if I'm wrong na lang kung tama ba ang pagkakaintindi ko, kasi yun naman po ang nakasulat mismo dyan, maaari. Kaya ang pinakamaganda po dyan ay dapat dala natin lagi ang ating physical na lisensya o ang ating driver's license card. Pang-apat, maaari ba nating ipakita ang electronic driver's license sa oras ng pagkahuli? Bale, connected po ito sa tanong o sa pangatlong tanong natin. Yun nga po ang sagot natin dyan kanina. Pwede natin itong ipakita at magsisilbing alternatibo ito ng ating physical na lisensya kung sakaling hindi natin dala ito. I-open at i-access lang po natin sa ating LTMS portal at ipakita sa law enforcement personnel o deputized agent. Yun nga lang, ang problema, ang malaking tanong po dito, lahat ba ng law enforcement personnel o deputized agent ay alam na ang tungkol dito? Tatanggapin kaya nila? Kaya yung term na ginamit kanina na maaari, palagay ko po tama lang talaga yon. Kasi maaaring tanggapin at maaari din hindi tanggapin kung sakaling hindi pa nila alam o hindi pa sila inform tungkol dito sa electronic driver's license. Panglimang tanong, ano ang mangyayari kung hindi natin maipakita ang electronic driver's license at ang physical na lisensya sa oras ng pagkahuli? Ayon po sa LTO, alinsunod sa Section 19 of Republic Act No. 4136, nararapat na dalhin ang lisensya sa oras ng pagmamaneho. Kung hindi may papakita ang physical na lisensya o ang EDL na siyang alternatibo para rito, ito ay magiging paglabag sa nasabing batas. Matutukoy ng mga law enforcement o deputized agent kung valid ang EDL sa pamamagitan ng pag-scan ng barcode gamit ang law enforcement handheld device. Siyempre po, kapag hindi po natin dala ang ating physical na lisensya o ang ating driver's license card at hindi natin may pakita ang ating electronic driver's license o EDL, ito ay magiging paglabag po sa nasabing batas. Malalabag po natin ang Section 19 of Republic Act No. 4136. Ito yung duty to procure license. At magkano ba ang multa natin dito? Papasok po dito ang Joint Administrative Order 2014-01, driving without a valid driver's license. 3,000 pesos po ang multa natin sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pang-anim, sino-sino ang mga kwalipikadong maka-access sa EDL? Ayon po sa LTO, tanging ang mga may hawak ng valid na driver's license na inisyo ng LTO ang kwalifikadong maka-access sa EDL module. Ang mga kwalifikado lang po na maka-access dito ay yung may mga driver's license na inisyo or galing mismo sa LTO. Kaya siguraduhin po natin na sa LTO mismo galing ang ating mga driver's license. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin dyan. Pang-pito, may bayad ba ang pag-access o pag-open ng EDL? Ayon po sa LTO, wala. Mananatiling pareho ang requirement at kasalukuyang bayad para sa bago at pag-renew ng driver's license. Sa makatuwid, walang karagdagang bayad ang pag-issue at pag-access ng EDL. Maliwanag po yun wala pong bayad ang pag-access natin ng ating EDL. Pangwalo, paano matutukoy na lehitimo o tunay ang EDL? Ayon po sa LTO, masasabing lehitimo ang EDL kung ang nagmamaneho ay may access lamang sa LTMS account nito. Hindi tatanggapin ng mga law enforcement personnel o deputized agent ng LTO ang anumang larawan o screenshot ng EDL sa oras ng pagkahuli. Naglalaman ng QR code, fingerprint at larawan ng may-ari ng lisensya ang EDL na makikita sa LTMS. Dapat sa oras ng pagkahuli natin, kung halimbawa lang na nahuli tayo, may pakita natin mismo sa law enforcement personnel o deputized agent ang ating EDL sa ating LTMS portal account. Dapat ma-access natin at may pakita sa kanya. Ang liwanag na sabi niya dyan, hindi tatanggapin ang anumang larawan o screenshot
ng ating EDL. Pangsyam, kailan ba magiging epektibo ang implementasyon o ang paggamit ng EDL? Ayon po sa LTO, magiging epektibo ang pagtanggap at paggamit ng EDL sa Hulyo 11, 15 araw matapos itong ilabas sa publiko. At panghuli at pangsampo na tanong, paano naman natin ma-access ang ating Electronic Driver's License or EDL? Una, dapat o kailangan meron na tayong LTMS portal account. Pero kapag wala pa, pwede ka naman gumawa. Meron na rin tayong video tutorial dyan kung paano gumawa ng LTMS portal account. Ngayon, kapag nakagawa ka na o meron ka ng portal account, open na po natin. Punta lang po tayo sa LTMS portal account at i-open natin ang ating portal account. Kapag na-open na natin, lalabas na ang ating dashboard. At dito sa bandang gilid, dito sa kaliwa, makikita natin itong digital ID. Click lang po natin ito at ito na, lumabas na ang ating EDL. At ayun, na-access ko na. Ito po yung harap niya at kapag click natin ito, lalabas din yung likod niya. Ganun lang po kadali ma-access o mag-open ng ating EDL. Sana meron po kayong natutunan sa ating video ngayon. Kung may mga katanungan pa kayo at naguguluhan pa kayo sa ating EDL o Electronic Driver's License, mag-comment lang po kayo o di kaya mag-direct message po kayo sa ating FB page. Sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.